Hello mga ka-legit Davercats! Another updates po tayo ngayong araw ng Lunes kung saan lahat ng mga legit EAT girls po ay binigyan ng pagkakataon na mag-shine ngayong araw. At ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit para bagang pumayat ng husto si Paolo Contis? Ano ang lahat ng yan? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating mga updates ngayong araw, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercats na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much! At ang video po na ating napapanood ngayon ay ilan lamang sa mga opening number kanina po. At ito pong isang audience na ito na talaga namang kilalang kilala ni Bossing kasi during the days kung saan nagkaroon po ng problema nung nagpaalam na po di umano ito pong si Bossing tsaka po yung TVJ sa Eat Bulaga. Siya po yung isa sa mga nag-compose ng kanta para po sa TVJ na ikinatuwa at nag-trending po yun sa Facebook. And of course, ngayong araw din ay binigyan po ng pagkakataon ng ilan sa mga audience nila dito po sa EAT na mag-request ng song para po kantahin ng ilan sa mga mapipili nilang live na yung mga legit Davercats na naroroon. So napisil nga nila dito yung bagong panalo po yung singer na si Miss Eunice dito po sa new EAT singer ang first champion dito po sa kanilang pa-contest na pakanta. So napakanta rin at napasabak din sa pagkanta ang ilan sa mga legit Davercats or EAT girls na si Karen, maging si Raisa May Dizon. And of course, syempre, hindi rin pinalagpas ng ilan sa mga legit Davercats na makaawit itong si Miss Miles Ocampo. Panoorin natin ito. Meron pa dyan. Bossing, meron pa po dito tayong request. Ate, ano ba pangalan ninyo? Lily po. Lily, ano po ang request ninyo ngayong request express? Your universe. Pwede mo ba si Miles Ocampo?
dream it can be seen. We were right till we were. Get home and watch TV. Ito na nga, no. Ito pong si Paulo, meron po siyang inamin sa isang interview kung bakit po bumagsak yung kanyang pangangatawan, ano. 3 days straight nang kinuna ng fight scene ni Paulo Contis sa pelikula ni John Arcilla na po siya libre ng Mavs Production. Itong weekend lang, kinunan at sobrang nahirapan daw ng gusto ang mga kapuso actor TV host. Ito po kasi yung dati pong yung movie po ni Mr. Paulo Contis kung saan ito po ay napapanood sa sinihan at of course mapapanood din dito po sa pre-TV, dito po sa Netflix. Kaso nga lang ang naging resulta di umano nito pong movie na ito parang flop daw di umano ito pong movie. Super sakit daw ng katawan niya. Talagang masasabi niya na bumagsak ang kanyang pangangatawan dito po sa role na kanyang ginagampanan. Isang mixed martial arts fighter role ang Paulo na bading sa pelikulang ito. Sumasali siya sa mga competition at kinunan ang fight scene niya na nagdedire-diretso. Mga totoong wrestler ang eka-eksena niya sa naturang pelikula. Ang trainer daw niyang si Erwin Tagle ang nagko-choreography ng mga fight scene nila at protege nito ang kasali sa mga eksena na kasama niya sa fight scene. Si Arce de los Reyes ang direktor. So dahil po dun sa hirap ng kanyang pinagdaanan dito sa pelikulang ito, inamin niya na talagang nag-lose siya ng pounds for 20 pounds. No, yun po yung sinasabi niyang dahilan. Hindi lang natin alam kung baka may mga other factor pa katulad po ng flop ng kanyang movie, 'di ba? Maaaring na stress, 'di ba? At parang kasi ang lumalabas kasi sa mga video ngayon or mga news na parang si Paulo daw di umano ang dahilan kung bakit inaayawan ng advertisers ang tape, baka po doon nasa-stress siya, no? Maaaring ganon. Ayaw niya lang talaga aminin. Sabi po, ngayon naman mag-comment po tayo or mag-reaction tayo sa mga komento po ninyo sa last update natin. Unahin natin si Chowking. Yung mga viewers na generic, lumipat na sa EAT, susunod na lilipat ang mga host. True. Kasi nga 'di ba sa mga napapanood po natin lagi, parang mas dumami pa yung mga nanonood ngayon sa EAT dahil even yung mga bashers, kasi ang daming bashers sa comment section makikita natin. Sabi po ni user WI, EAT production group is so creative. They always get what the viewers want to watch. True. Kumbaga, kuwang-kuha po nila yung kiliti ng maraming mga Pinoy, ano. Kaya po talagang number 1 talaga na inaabangan ito pong EAT. Sabi naman ni Sir Dagka Channel, ako din sa GMA Fanatics, pero nung lumipat na sa GMA Davercats, di ko isinisilip man lang ang mga show ng naturang istasyon at lalo na ang Bulagta. Yun. So, ito po yung ilan sa mga komento niya na parang ito po yung mga nag-switch na ng tuluyan mula nang lumipat ang TVJ. Sabi naman po ni Winjob, one thing that makes a Jowa po unique is yung they know well when, where, and how to deliver their punchline. Super galing. Whenever they portray a role, swabing-swabe, mawawala sa isip mo na si Wally, Jose o Paulo, sila ang tatatak sa isip mo yung role na ginaganapan nila. Totoo po yan, lahat ng mga roles na kanilang ginawa, lahat ng mga naisip nilang role, lahat po yan ay talaga namang umariba po sa publiko, no? Sabi ni Erlinda Montemayor, simula nang lumipat ang TVJ sa TV5, lumipat na din ako dito. Ayoko sa ABS-CBN at ngayon nadagdag ang GMA. Inihintay ko ang mga artista ng TVJ na TV5 at kanilang mga teleserye. Ayun. Sabi naman ni Ellen Rosales, wala talagang kupas ang EAT. Ang saya talaga. Kaya gustong gusto ko Legit Davercads ako. 60 years old na ako. Ang saya talaga sa TVJ, TV5. Ayan. So, salamat po sa mga Legit Davercads natin na lagi pong nagko-komento sa ating pong updates. Thank you so much. And now, kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel na ito, please don't forget to like and subscribe. And please follow me on my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.